At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa nakita nating video ni Models of Manila. Ikinikredit po natin yan sa kanya. Ano po sa kanyang TikTok account na kung saan dito makikita nyo mga kababayan na tila mukhang sablay yung mga katuwiran at dahilan ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi di ba pinapalabas niya, oo nga naman, independent director, yung kanyang asawa dun po mga kababayan sa Stronghold Insurance Company. Ang problema mga kababayan, may nakita po si Models of Manila. In the same time, may nakita tayo mga kababayan na mukhang may shares yung asawa ni Senator Dante Marcoleta dun po sa sinasabi na insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. So ito, i-play po natin muna to. Ba na walang shares? Sabi dito sa mismong website ng Stronghold Insurance ay nakalagay ang misis ni Senator Marcoleta bilang stockholder. Ano ba talaga ang totoo? Ayan bilang stockholder mga kababayan. Ito i-play natin. Itong si Edna Marcoleta sa Stronghold Insurance na merong dealings with the Diskaya. So tinanong ko yan sa ChatGPT. At ang sinagot niya ay hindi siya sigurado dito sa isang Reddit post na ito. Okay, kung saan sinasabi na itong si Edna Marcoleta daw paid 50,000 pesos for 500 shares, therefore making her a stockholder and part owner of Strong. Ayan sabi dito, Edna Marcoleta is not just a BOD, member of Stronghold Insurance Company, Inc. She owned 500 shares of the said company and paid 50,000 for such shares, therefore making her a stockholder and a part owner of Stronghold. Yan yung sabi dito mga kababayan. In the same time, may lumabas po na website na kung saan may lumabas mga kababayan na post dito po mga kababayan sa Facebook. Wait, napakita ko sa inyo. Yan. Galing po dito sa Juan Kamsur. Sabi dito, independent. Ayan. Kung makikita ninyo mga kababayan, nakalagay po dito yung pangalan ni Edna Marcoleta na pangsiyam sa stockholder nito pong Stronghold Insurance Company o na nakatransaksyon na mag-asabang Diskaya. So ngayon magtataka kayo, may nakalagay na 500 dito mga kababayan. Sinasabi nung iba, 500 lang naman pala yung inambag niya dyan. Hindi po, kasi kung pagbabasihan natin mga kababayan, baka percentage po ito. Kasi biruin nyo mga kababayan, ipagpalagay natin 1% yung kanyang shares dito po sa Stronghold. So ngayon, ang punto kasi dito mga kababayan, kahit pasabihin na walang ugnayan, kasi wala namang masama dyan kung may shares po siya mga kababayan dito sa Stronghold. Ang punto kasi natin dito, yung conflict of interest. Kasi hindi naman porket mababa o maliit yung shares mo, nakadepende na lagi dyan. Ang pinagbabasihan din minsan kasi dyan yung connection. Mga kababayan, alam naman natin na naging congressman, ito pong si Senator Dante Marcoleta at ngayon ay senator na po. So ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, kahit itanggi nila na walang kinalaman o walang ugnayan dyan, ang punto kasi dyan mga kababayan, mismong sinasabi dito na paid by shares ng 50,000 pesos, ito daw pong asawa ni Senator Dante Marcoleta. So ibig sabihin mga kababayan, nakikinabang doon sa kinikita ng insurance. Yun po yung punto dyan. At ibig sabihin mga kababayan, kahit pa sabihin na 1% lang yung shares niya, ipagpalagay natin, 500 lang, ibig sabihin na andudon pa rin siya mga kababayan sa Stronghold na nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. Ang tanong kasi dito, bakit itinatanggi ni Senator Dante Marcoleta at pinapalabas nila dito na porket independent director, wala nang ugnayan. Maliwanag nga, ang punto kasi dito, nagtrabaho o nagkaroon ng link mga kababayan, etong asawa ni Senator Dante Marcoleta dito po sa Stronghold na nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. So ngayon, ituloy pa natin. Stronghold. O sa 2024 minutes ng Stronghold's annual stockholders meeting, in-identify si Edna Marcoleta bilang independent director and at the same time stockholder. Pero ang tanong, anong katibayan mo? Totoo ba yan? Talaga bang nakalagay yan dyan? Diba? May kopya ka ba yan? Pero it turns out, ito pala ay nasa website pa
ng Stronghold Insurance. At merong link doon sa Reddit. At nung kinlik mo yung link na yan, ito yung lalabas. Yan. Pag pumunta ka dun sa link sa kanilang website, ay makikita po, ayan, number 9, Edna Marcoleta with 500 shares. Minutes of the annual meeting of the stockholders of Stronghold Insurance. Nangyari po nung Feb 20, 2024. Ito po ay taliwas doon sa sinasabi ng kampo ng mga Marcoleta na hindi daw po stockholder. Ito pong si Miss Edna. So, yan ang tanong ngayon. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Yung pong mga Marcoleta. Di ba pinapalabas si Senator Dante Marcoleta, independent director daw at hindi daw po stockholder o walang kinalaman dito sa Stronghold. Maliwanag nga mga kababayan kung i-click po natin yung palalakihin natin. Nakalagay dito, ayan nakalagay, nakadrive pa nga yan o kung titingnan nyo, 20-24 minutes. Nakalagay dyan mga kababayan Kung titingnan nyo, ito pa nga yung, ayan pa nga yung address mga kababayan nung nasa website naman po yan ng Stronghold, makikita nyo po yan doon. So kung titingnan nyo mga kababayan, pang shampoo, yung asawa ni Senator Dante Marcoleta dito na may 500 na nakalagay dito mga kababayan na shares. Ano po, ibig sabihin siguro mga nasa 1% ang shares ng asawa ni Senator Dante Marcoleta. So yan. So ano ngayon mga kababayan yung punto bakit natin pinapakita? Ito po sa inyo. Kasi pinapalabas ni Senator Dante Marcoleta na mga kababayan na wala daw pong ugnayan etong kanyang asawa dito daw po sa Stronghold. In the same time mga kababayan, pinapalabas din kasi dito na hindi daw po stockholders etong asawa ni Senator Dante Marcoleta. Maliwanag nga na nakalagay dito. Ayan ang sa akin lang naman mga kababayan, wala namang masama dito. Ang problema, bakit itinatanggi? 'Di ba? Sa akin, ako talaga pabor ako na mapapanagot lahat ng mga sangkot dito, lalong-lalo na yung mag-asabang Diskaya. Ibalik lahat ng perang ninakaw, perang nakulimbat nila sa kaban ng bayan. Kaso ang problema, kung yung iba na masyadong halatado naman yung pagprotekta sa mag-asabang Diskaya, kahit sino po talaga mapapaisip na ano yung dahilan? Bakit masyado naman po atang pinoprotektahan di umano etong mag-asawang Diskaya? So ngayon, dahil pala dito sa issue pong ito. So ngayon ituloy natin mga kababayan. O itong website ng Stronghold Insurance, okay? So ako po, ang sinasabi ko naman, hindi naman natin sinasabi na merong illegal na ginagawa. Tama. O nakikialam. Wala naman talagang masama doon mga kababayan. Kung ikaw ay stockholder nitong Stronghold, wala namang masama dyan. Magiging pangit lang yan tingnan mga kababayan kung itinatanggi mismo noong kapamilya yung ugnayan noong kanyang asawa dito po sa Stronghold. Kita nyo, taliwas sa sinasabi ni Senator Dante Marcoleta yung lumalabas sa mga website. Sa operasyon ng Stronghold itong si Marcoleta. Posible naman siya ay talagang independent director lamang, nagche-check lamang, umaattend lang ng board meetings. Pero ang punto lang naman po dito ay yung conflict of interest na pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta doon po sa mga Diskaya habang yung kanyang misis ay parte ng isang kumpanya doing business with the Diskaya. So yun lang naman yung tanong doon. It's not a matter naman of doing something illegal. Wala naman ako nakikita so far na illegal na nangyayari po dito. Isang insurance company among many others na nagbibigay ng insurance sa mga Diskaya. O ang punto lang po dito ay conflict of interest and of course kung sino nga ba yung nagsasabi ng totoo. O sa tingin nyo guys, meron ba talaga o wala na conflict of interest dito sa sitwasyon na to? Ayan. Diba? Kasi para sa akin mga kababayan, wala namang masama maging stock holder ka nito pong dito sa Stronghold Company, insurance company. Magiging masama lang yan kasi nga, ang tingin ng mga kababayan Pilipino natin dito, kaya pinoprotektahan ni Senator Dante Marcoleta, ito pong mag-asawang Diskaya, kasi yung kumpanya kung nasasaan yung asawa po niya, nakakuha ng maraming secured property dito po mga kababayan o insurance dito po mga kababayan sa mga Diskaya o nakakuha mga Diskaya ng insurance mga kababayan dito po sa Stronghold. So yan yung nakikita
ng maraming kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito na kung saan sinasabi na pangsiyam, ito daw pong asawa ni Senator Dante Marcoleta sa may shares o stockholders ng Stronghold Insurance Company, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, diretso po tayo dito pa sa isang topic na nakita po natin na kung saan, kung matatandaan nyo, di ba nag-ingay na nag-ingay, ito pong si Senator Dante Marcoleta. Buhat nung pumalpak yung kanyang star witness sana na si Orly Gutesa, na kung saan idinawit itong si Romualdez at itong sinasaldi ko. So ngayon mga kababayan, may mga binabanggit pa nga doon si Senator Dante Marcoleta na patama kay Senator Ping Lacson. Ngayon nag-post itong si Senator Ping Lacson sa kanyang Twitter account na kung saan mga kababayan sinasabi dito, kaya wait lang doon sa kanyang quote-in-quote. A wise man once taught me, the best response to nonsense is silent, mga kababayan. Ito pa, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Ibig sabihin, kung sino yung pinakamaingay sa isang room, sa isang silid, mga kababayan, siya po mga kababayan yung pinakamahina. Ito pa nga yung sabi dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise sa pamamagitan ng ingay. It is best to ignore and make him stand on an empty platform, mga kababayan. May kasabihan nga tayo kapag ka maingay yung tubig, mababa. Kapag ka malalim yung, kapag ka tahimik yung tubig, malalim. So ngayon, siguro ang pinapatamaan niya dito, si Senator Dante Marcoleta. Nag-iingay si Senator Dante Marcoleta para ipakita na matapang siya sa loob ng Senado. Pero definitely, mahina po siya, mga kababayan. Kaya ano yung pinaka-response po dito ni Senator Ping Lacson? Ang tumahimik na lamang at huwag pansinin yung mga ginagawang pag-iingay ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi pa nga dito sa Abante, maanghang ang naging pasaring sa ex dating Twitter ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Lunes at Martes kaugnay sa isang individual na umano'y nonsense at mahina or pinakamahina. Sino ba tinutukoy dyan? Alam nyo na, mga kababayan, kung sino. Ito nga daw, Alam nyo na, mga kababayan, kung sino yung tinutukoy dyan ni Senator Ping Lacson. In the same time, kung makikita ninyo, buhat nung kumalat, mga kababayan, kasi yung tawag dito, yung ugnayan daw di umano sa Stronghold nito pong asawa ni Senator Dante Marcoleta. Di ba halos sumabog na sa galit ito pong si Senator Dante Marcoleta. And the same time, hindi naman hahayaan ng mga DD-shit na masira, mga kababayan, ito pong si Senator Dante Marcoleta. Kaya gumawa din sila ng paraan para sirain po itong si Senator Ping Lacson sa pamamagitan ng sa pamamagitan, mga kababayan, ng pagdawit nila kay Senator Ping Lacson at paglabas ng litrato na kasama ni Senator Ping Lacson, ito pong mag-asawang Diskaya. So ngayon, merong naging paliwanag dyan, itong si Ramon Tulfo. Sabi po dito ni Ramon Tulfo, mga kababayan, binibigyan ng mali siya ang litrato ng mga Diskaya kasama si Senator Ping Lacson. Maraming nagpapalitrato sa mga tao, sa mga celebrities, sa publiko. Tawag diyan ay pa-selfie. Kung ikaw ay isang celebrity at hiningan ka ng selfie ng taong di mo kakilala, tatanggihan mo ba? Siyempre, mga kababayan, kung ako sikat na politiko, halimbawa nagpa-picture sa akin si Ma'am Lorna P. Llamas, hindi ko kayang tanggihan yan. Magpapapicture at magpapapicture ako dyan, mga kababayan. Halimbawa, may supporter ako na nakita ko, hindi ko naman kilala, pero kilala niya ako. Nagpapicture sa akin, mga kababayan, hindi ko pwedeng tanggihan yan. So parang ganito yung nangyari doon po sa mag-asawang Diskaya na kung saan, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon, pilit po nilang iniimbitahan. Ito pong si Senator Ping Lacson na umakyat sa entablado, mga kababayan, at mangampanya sa madalit salita. Noong panahon po ng eleksyon o bagong eleksyon. So ngayon, tinanggihan po yan ni Senator Ping Lacson kasi nga, ito po mga Diskaya ay katunggali ni Mayor Vico Sotto na pamangkin ni Tito Sen na matalik na kaibigan ni Senator Ping Lacson. At yan naman po, mga kababayan, mismo ay ipinaliwanag
ni Senator Ping Lacson. So ngayon, para mas maintindihan po nating lahat, pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa UNTV News and Rescue na kung saan sabi po dito, Senator Ping Lacson naglabas ng pahayag kaugnay ng larawan nito kasama ang mag-asawang Diskaya. Ito, play po natin. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na Oy, Kuya Ronald Jose, mega love shoutout ha. Thank you sa maagang pakape. Ayan, maraming salamat ha. ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee hearings. Dagdag pa niya, kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi papayag yung mga DD-shit na malalamangan si Senator Rodante Marcoleta ng ganun-ganun na lamang. Siyempre gagawa sila ng paraan para makagante dito po kay Senator Ping Lacson sa pamamagitan ng maghanap ng mga old pictures na magpapatunay na may ugnayan na itong si Senator Ping Lacson dito sa mag-asawang Diskaya. Ang problema mga kababayan, kada maglalabas sila ng litratong ganyan, nasusoplak, nasasagot naman agad-agad ni Senator Ping Lacson. Eto, kapanipaniwala to kasi nga nung panahon ng eleksyon, matinding katunggali po talaga ni Mayor Vico Soto, eto pong mag-asawang Diskaya. In the same time, talagang iniimbitahan naman nga talaga, eto pong si Senator Ping Lacson kasi tumatakbo rin siya noong 2025 midterm election mga kababayan sa pagkasenador. Ngayon, siyempre, sasamantalahin niya nung iba at iimbitahan siya para magsalita sa entablado in the same time para itaas niya na rin ang kamay nito pong mga Diskaya. Kaso nga lang ang problema, tinanggihan po niya yan. Kasi nga matalik niyang kaibigan, etong si Tito Sen. Hindi lang basta matalik na kaibigan. Kung hindi, nung 2022 presidential election, naging katandem din po niya etong si Tito Sen mga kababayan. So anyway, ituloy pa natin. Mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Di ano yan? Di paano yan? Sunog dagad yung pinakalat ng mga DD-shit na panira kay Senator Rodante Marcoleta. Ito pa yung isa mga kababayan na matinding problema ni Senator Rodante Marcoleta. Kita nyo ha mga kababayan, yung panira ng mga DD-shit kay Senator Ping Lacson, sunog na po agad. Sunog na po agad kasi sinagot agad ni Senator Ping Lacson In the same time mga kababayan, yung isa pong nirereklamo ni Senator Rodante Marcoleta doon po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw, eto na, sinagot na ni Senator Ping Lacson ulit. Eto, pakinggan po natin mga kababayan kasi sabi po dito, Senator Lacson, ex-Representative Saldico, iimbitahan sa Blue Ribbon hearing. Former Speaker Romualdez, iimbitahan din via Speaker Day. Ayan, sabi dito mga kababayan ha. So yung mga inirereklamo ni Senator Rodante Marcoleta na dapat daw ipatawag, eto ipapatawag na. Para lang mapagbigyan at tumahimik etong si Senator Rodante Marcoleta. So ito, pakinggan natin. Senator Ping, ito, nag-resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, are you open to inviting him? Hindi na siya congressman. Yes. Kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yun sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena. At pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pwedeng merong mga panibagong mga issues at kompleto. Sino mag-aakala na yung mga dating gumagawa ng ganyan? Sila na ngayon mga kababayan ang mahaharap sa ganyan. Sila na ngayon nangaharap sa contempt mga kababayan. Ito, maliwanag. Pag hindi sumipot si Saldico, possible na makontempt siya mga kababayan. In the same time, labasan po siya ng arrest warrant. Ngayon naman mga kababayan sa issue naman ni
former House Speaker Martin Romualdez, papatawag din siya. Yun, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Kaya wala tayong tatakban dito. Ayun. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadala diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Senator Ping, ito. Sino yun? Sino yung tinamaan dyan? Ayan walang pagtatakpan si Senator Ping Lacson. Ngayon mga kababayan, yung para naman kay Romualdez, ipapadaan po yan kay Speaker Bogie D. Kasi nga mga kababayan, sinusunod pa rin po ni Senator Ping Lacson mga kababayan yung sinasabi na ayan, interparliamentary courtesy. Ngayon, nakakaya Romualdez na lamang po kung a-attend siya o hindi. Pag hindi siya umattend daw, di ayon yung patunayan na inosente po siya. Pag umattend naman siya mga kababayan at sinagot niya lahat ng mga katanungan sa kanya at napatunayan na hindi naman talaga siya sangkot dyan, o di na isalba niya yung kanyang reputasyon at yung kanyang pangalan, lalo na yung paghanga sa kanya ng kanyang mga taga-suporta. So napakaganda po nito mga kababayan kasi alam nyo, napakalaking bagay na si Senator Ping Lacson yung humawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi wala pong pagtatakpan dyan. Lahat mga kababayan ng posibleng mabanggit, lumabas na pangalan, lahat po yan papapanagutin. Wala po yang sisinuhin. Hindi lang kasi maintindihan ni Marcoleta noong nakaraang araw mga kababayan na kinakailangan kasing sundin yung sinasabi ng batas, yung interparliamentary courtesy. Ang pinipilit niya, bakit ito daw si Toby Tiangco na ipatawag? Naman mga kababayan, kung saan naman talagang pumunta yung si Toby Tiangco para magsalita sa Senado. So ngayon mga kababayan, ito pong si Romualdez, nasa sa kanya na lamang kung pupunta siya or hindi. Pero itong si Saldico mga kababayan, pag hindi talaga siya umattend, lalo na't hindi na siya kongresista, posible po siyang makontempt at labasan ng arrest warrant. Kaya kung ako sa kanya, umuwi na lang siya ng Pilipinas at harapin niya. Ito po mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. So ngayon, yung mga idinadaing nung nakaraang hearing ni Senator Dante Marcoleta, ngayon lahat mga kababayan na resolba na ni Senator Ping Lacson. At yung mga paninira ng mga DD-shit, sinagot agad ni Senator Ping Lacson. Kaya ang ending mga kababayan, sunog yung mga paninira nila kay Senator Ping Lacson. Ano po? So ngayon mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dito